Yun no. Happy New Year, pre. Okay, so ngayon, pag-usapan natin yung mga detalye sa motor na to. Merong mga sticker dyan, pre, na naka-indicate. Hindi lang yun basta sticker na nakadikit sa ating mga chassis, ano. Gaya niyan, para saan ba ito? At ito, ano ba ibig sabihin yan? Then, ito naman kasi, natanong lang nung tropa natin, si paring Aljun. Si Aljun, ayan. Pre, kumusta? Ayun no, eto sabi niya. Paring Jun, ano ba ibig sabihin ng mga naka-sticker dito na mga, yan, gaya nito, ano bang information yan, para saan ba yan sila, yan. Tapos, eto yung nabanggit niya talaga, yan. Yung drive chain sticker na nakadikit sa ating swing arm sa gaya ng ganitong motor, Honda TMX Supremo. Ano bang ibig sabihin nito? Para saan ba yan? Paano ba i-discuss? At ito kasi hindi naman lahat ay alam yan. Yung karamihan nga hindi natin pinapansin yun. Pero may mga informasyon nito na napakahalaga kung uunawain natin. Ano? Okay, so eto siya. Eto yung pag-usapan natin. Drive chain. Yan. Yung drive chain na yan, ito, yung drive chain na tinatawag, magmula dito sa drive chain, ito yon, chain, drive chain, yung ating kadena. Meron din kasi ito, pre, na tinatawag na driving belt, no? Belt drive, ayan, ito drive chain naman siya. Pag drive chain, di kadena. Pag belt drive, di pump belt. Pump belt siya, gaya mga scooter, yan. Fan belt. Belt yung kanila, driving nila. Driving belt ang tawag. Ito, drive chain. Kasi di kadena siya. Yun lang naman yun, pinagkaiba nila. Drive belt at saka drive chain. Meron pa, ito, mga higher cc na ito. Meron pang isang klaseng sa motor, meron yung propeller. May propeller, totoo, meron. Hindi lang pang sasakyan yun. Meron din mga big bike na propeller ang gamit. No? Hindi lang basta kadena, hindi lang basta belt, meron din propeller. Pero madalang ito. Okay, so yan. Drive chain. Sa drive chain na ito yung naka-indicate niya. Keep chain adjusted and lubricated. Ano ba ibig sabihin nito? So, yung ito, ibig sabihin niya, maintain daw natin yung ating kadena na i-adjust ng maayos. At lubricated. Yung adjustment nito, tama lang naman na dapat na i-adjust yan. Kasi kapag ito masyado maluwag, maingay yan. Lumalagatak yan dito sa ating swing arm. Parang ganito. May maririnig kayong ganyan kapag yung ating kadena maluwag. Ito halimbawa lang. No, kasi itong chain na to, dito na yung tumatama. Kapag maluwag yung kadena, tumatama yan dito sa swing arm. Lalo na kapag yung ating chain guide, yung rubber dito ay pudpud na, no? Ito nga DIY na lang to, pinalitan ko na lang siya. Belt din yung pinalit ko sa kanya, no? Kaya dapat keep chain adjusted, no? Yung ano naman, pag-adjust niyan, meron lang itong specified na dapat 25 mm or 1 inch pre-play. Ito siya. Yung drawing na to, 1 inch pre-play. Dapat 1 inch lang siya. Ang inch, ito lang yan halos. Yan, ito, yan. Sa daliri natin, yan ang 1 inch. Kaya ito, yung pre-play niya. Dito yan makikita. 1 inch sa taas, tapos sa baba magpi-play din dapat siya, parang gaya ng ganito. Yan, halimbawa iano natin, cambio natin. Okay, ayan, parang ito dapat meron siyang 1 inch up. At sa pinakasentro niya, meron din siya 1 inch na pababa.
Ayan. Yan yung sentro. Ito yung 1 inch pababa. Yan. Ito yan siya. Kaya meron yan nakatutok na 1 inch sa taas. Ganun din sa pagbaba niya. Yan. Huwag naman yung sobra. Kasi nga, pag sobrang maluwag yan, maingay. Makakarinig kayo ng ganyan na tunog. Kapag ka nagme-minor ka na, habang nasa takbuhan, tapos magme-minor ka, maririnig mo yung sounds na ganyan. Dito yan tumatama sa swing arm natin. Lalo na kapag ka yung chain guide punit na or wala na, no? Tapos, ano pa ba? Okay, so pre, ayun. Ano na natin yung adjustment sa kadena. Pero may magtatanong diyan, pre, paano naman mag-adjust? Yan. Keep chain adjusted. So pag-adjust nito, dito mo yan. Ganito lang. Dito, buksan natin ito, luwagan mo yan. Yan. Kuha ka lang ng adjustable wrench. Tapos luwagan mo lang to. Pag ito'y maluwag na, okay, maluwag na siya, no? So pag-adjust ng kadena, pre, meron tayong adjuster. Ito yon. Adjuster yan. Dalawa to. Ito sa kabila. Ito rin naman sa kabila. Yan. Adjuster ang tawag dyan. Maliban sa adjuster, meron din tayong guide, kung tawagin. Hindi lang to basta pag-adjust. Ayan. Dito, meron niyang guhit. Yan. 1, 2, 3. Natabunan yung iba o madumi lang. Pero meron niyang guide, no? Hindi lang siya basta mag-adjust. Sa kabila, ganun din. Meron din niyang guide. May guhit-guhit yan. Halimbawa, na-adjust natin. Higpitan natin to. Pag ito hinigpitan natin, ihigpit ka rin dito sa kabila. No? Ang tendency mangyayari, yung kadena, ihila yan. Halimbawa, higpitan natin, ihila yan. Yan. Yan yung luwag. Ito higpit. Kapag hinigpitan natin to, ganun yan siya. Pag hinigpitan, yan, mahigpit yan. Ito yung maluwag, ito yung mahigpit. Pag hinigpitan natin ito. Ngayon, pag hinigpitan mo to, halimbawa, umurong na ito ng mga 2 guhit. Umurong yan ng 1, 2, halimbawa, nasa 2 guhit siya. Sa kabila, dapat nasa 2 guhit ka rin. Kasi yun nga yung guide natin para naka-align sila. Ganun lang naman yun. Bawa, ito yung swing arm. Ito yung ihi. Nandyan yung gulong. Ito may guhit yan dito. 1, 2, 3, 4, 5. Ganun din sa kabila. 1, 2, 3, 4, 5. Pag yung align ng gulong nasa pangalawang guhit dito, ganun din dapat sa kabila. Nasa 2 guhit din siya. Para yung gulong balanse. Nakasentro sa gitna. Yan. Kasi kung wala ka naman nun, yung iba, ewan ko kung wala, parang yan, di ba, hindi siya align. Tabingi. Yung gulong tabingi sa tapalodo. Minsan naman, hindi perfect yan. Kaya chinecheck din doon. Chinecheck yan doon. Pag adjust, sisilipin mo rin sa kabilang banda. Pero binabasya nila dito sa may tapalodo. Minsan hindi yan na perfect. Gaya nito, in-adjust natin yung camera, pumantay na. Pag sinentro mo, tabi, di ba? Ganon yan siya. Pero yan, okay naman yan. Ito, hindi perfect yung, sa may tapalodo minsan. Hindi lahat perfect. Ganon lang pag-adjust, no? So, ito, pag hinigpitan, pag hinigpitan mo yan, hihila ito, hihigpit yung kadena, yan. Nakikita ba? Yan. Pag hinigpitan, yan, mahigpit yan. Pero dapat, merong 1 inch, di ba? Dapat merong 1 inch. Hindi lang siya basta dapat hindi naman maluwag. Wag naman maluwag, wag din sobra higpit. 25 mm or
meron siyang 1 inch pre-play. Yan. 1 inch sa taas, ganun din sa baba. Dapat maglalaro siya ng ganyan. Taas, baba. Okay, so ganun lang pala. Pag-adjust ng kadena, no? Na-adjust na natin yung kadena, tapos dito okay naman na. Yung paghigpit dito sa kabilaan, adjuster sa may guide, nasa uno din sa kabila, tapos higpitan na natin. Yan. Yan, nasa uno. Tapos ito, nakasentro naman. Na-check natin yung gulong, nakasentro naman na. Tapos doon, sinilip, okay din naman. Sa kabila, okay na. Higpitan na natin. Yan. Tapos, okay na yung keep chain adjusted. Tapos yung 1 inch pre-play na discuss na, yung lubricated naman. So sa paglo-lubricate naman yan, ako ginagamit ko talaga use oil lang. Yung pinagpalitan ko ng oil, eto. Kaya, yun yung ating discussion. Keep chain adjusted, okay na. 1 inch pre-play, okay na, discuss na natin. Tapos yung lubricated, eto. Sa akin ganun lang naman ako mag-ano nito. Mag-maintain. Yun na. Siyempre, pagkatapos mong malangisan yan, kailangan din ng punas. So, ayun. So, since nalangisan na natin yan, tumapon na nga yung iba, pupunasan din natin. Pangit din pag sobrang langis, pre, kasi nagkakalat yan. Tumatapon dyan yung langis. Kaya malangis yan dyan minsan. O kaya naman dito, tumatapon dito ng sobra. Kaya dito malangis din. Kaya pakatapos natin lagyan ng lubrication, pupunasan natin. Pero pag ginagawa nyo to, dapat hindi umandar yung makina. Marami na nito naipitan ng daliri. Kinain yung daliri nitong sprocket natin. Marami na nangyari noon. Punasan nyo lang din. Tapos, ano pa ba? Okay na, no? Na-discuss na natin to. See Owner's Manual for Instruction. Kaya nila to sinabi, See Owner's Manual for Instruction. Yun na yung mga diniscuss natin. No? Kung paano i-adjust, anong tools ang gagamitin, at paano ba gawin yung pag-adjust. At, ayun, kung anong lubrication yung i-apply mo. Pwede ka kasi gumamit dyan ng grasa, pwede rin ng used oil, yan. Pag grasa naman, masyadong madungis, malapot yun nag-a-absorb ng buhangin. Masyadong siya. Pero okay na yung used oil sa akin, okay na. So, yun lang. Isa pa, ito, dagdag na lang din natin, para sulit. Ito, may iba nakakalam nito, pero hindi lahat. Sa pag-adjust daw ng kadena, pre, nag-adjust ka na, nakikita nyo yung kain. Ito. Itong ating sprocket, teeth, yung ngipin, tapos yung kadena, minsan, makikita mo rin dyan kung naka-align ba siya na maayos o hindi. Kasi ito, hindi yan minsan nakasentro. Halimbawa, ganyan. Nakaurong lahat dito. Ibig sabihin, yung gulong, nakaganito. Parang ganun. Ng konti. Minsan, hindi nakikita ng mata yan Pero dito, may check natin dito. Kapag sobra naman lahat nakaurong doon, yan. Nakikita ba? Hindi gaano. Yung kadena, yung gulong, nakaurong ng ganyan. Pag itong ngipin nasa gitna ng mga butas na yan, ayan kita nyo, di ba? May awang yan. Pag yan nakasentrong gitna, yun, perfect. Yung adjustment. meron yan dyan. Obserbahan nyo yung sa inyo. Yan. Ito, nasa gilid lahat. Kaya may clearance siya dito. Ayan.
Di ba? Kung atin, pwede na yan. Basta hindi pumalag, pag hindi pumapalag, okay na yan. Minsan kasi kumakalso yung ngipin dito, kaya minsan makikita mo yung kadena, para may sugat-sugat dyan. Halos parang lulundag kasi siya, kasi nakatabingin ganon. Yan, yun lang po yun. Then, kung may iba pa, dagdag na lang natin, lagay natin sa comment section, pre. Kung meron pang ibang dadagdag, medyo mahaba na tong video natin. So, yun lang. See you. Salamat sa panonood. Happy New Year sa lahat. Okay? Salamat. Bye-bye. God bless po.